Ano ang awit na ating ipangaharana at bakit? Magandang hapon sa inyo kapatid na Anthony at sa atin po mga local officers. Sige po, nasa inyo po ang pagkakataon kapatid. Opo kuya, pag-ibig at kapayapaan ng aming pagbati mula po dito sa lokal ng Padilla. Ang atin pong aaranahin ngayon kuya ay si kapatid na Cynthia Kinatadkan. Isa po siya sa local officer po ng ating lokal. Siya po ay 25 years na po sa iglesia. Siya po ay kasalukuyang MCGI Kids and Teens Coordinator po natin. Sa kabila po ng kanyang kalagayan ngayon ay nagsisikap pa rin po siya na maganap ang kanyang tungkulin, makapag-send po ng Zoom link sa mga GC po ng mga kabataan para sila po ay makadalo ng pagkakatipon online. Kaya po natin naharanahin po kuya si kapatid na Cynthia dahil siya po ay na-diagnose ng may bukol po siya sa daanan po ng dumi. Bali nakakalat na po ang bukol. Ang nagpapahirap po sa kanya ngayon, wala na po siya, hindi na po niya makontrol po yung kanyang pagdumi. Kaya may pagkakataon po, dugo na po yung lumalabas po sa kanyang daanan ng dumi, kuya. Narito po kaming mga magkakapatid sa lokal ng Padilla para kahit sa maliit na paraan, sa kanyang hirap na nararanasan, ay magkaroon po ng kahit papano po ay kaginhawahan po na kayo po ay makausap niya, maawitan po ng mga kapatid. Ang amin pong aawitin sa kanya ay Abot Tanaw po kuya. Maraming salamat kapatid na Anthony. Si Cynthia, magandang hapon po sa inyo at kay kapatid na Rene, sa inyong asawa, kay kapatid na Ren, sa inyong anak. At kumusta po kayo sa kalagayan niyo ngayon kapatid na Cynthia? Ano po ang gamutang ginagawa sa inyo? Opo, kuya. Magandang hapon po, kuya. Bali po, nagsimula po kasi itong aking karamdaman. Mga January po ito. Nagtatai po ako. Hindi nagpa-check up po ako sa doktor. Meron po pala akong amoebiasis. Pagkatapos po, naggamot na po ako. Mga 15 days na gamot sa amoebiasis, hindi pa rin po tumitigil yung aking pagdumi. Tapos po, nagpo-consulta po ako sa MCGI Digital Clinic. Ang sabi po sa akin ng mga doktor, kung hindi pa po tumitigil ang inyong pagdudumi, maganda po siguro mag-colonoscopy ko po kayo. Ganun po kuya. Hindi po ako nakapag-colonoscopy. Tapos po, nagdaan po ang mga araw, isang beses. Hindi ko na po matiis ang sakit ng aking puwet. Napakasakit po. Nagpunta po kami sa Amang Rodriguez Hospital. At doon po, niresetahan po ako ng doktor ng magpa-CT scan. Tapos po, ang ginawa po ng mga kapatid, nagtulong-tulong para makabuo po ng sapat na pera para po sa aking CT scan. Tapos po, di lumabas na po yung resulta ng CT scan. Bumalik po kami sa Amang. Tapos, habang ako po nandoon at sinek up po ng doktor yung aking puwet, kumuha po ng konting laman at para po daw sa biopsy dahil hindi daw po siya naniniwala na parang almoranas lang yung aking karamdaman. Tapos po, maya-maya po, kinuusap na po ng doktor ang aking asawa at saka po ang aming pong diakonesa. Di yan nag-usap-usap po sila. Sinabi po ng aking asawa na, Doktor, pwede po bang maoperahan siya? Kasi po talaga pong hindi na po niya kaya. Nasabi po ng doktor, kasi nakita po niya yung kalagayan ko, payat. Mahina ang katawan. Sabi niya, hindi natin siya pwede
chemo. Dahil bago siya operahan, ikikimo muna. Hindi siya pwedeng ikimo ng ganyan ang kanyang kalagayan. Kapag ipinilit na po natin na makimo siya, baka maglantang gulay po siya. Tapos po, edi ganun po. Ang sabi po nung doktor, mabuti pa po yung ganyan yung kalagayan muna, na nakakakilos pa siya, ganyan. Tapos po, ang sabi po ng aking asawa, paano po yun? Pag-uwi po namin ng bahay, dadaing po siya ng sobrang sakit ng tiyan, tsaka puwet. Tapos po, sabi po namin, sige po, kailan po kami babalik dito sa Amang. Bumalik po kayo pag medyo maganda na po ang kanyang kalagayan. Ito po siguro sabihin, pag medyo tumaba na ako, lumakas ang aking katawan, babalik po kami sa Amang. Pero hindi na po kami nakabalik, kuya, dahil mas lalo pong dumala ang aking nararamdaman sakit. Hindi na nga po ako makalakad. Dati po nakakalakad pa ako Ngayon hindi na po Lagi na lang po ako nakahiga. Pagkatapos po, yung pong resulta ng biopsy, sa kanya. Pero nabasa ko po, kuya, na meron akong anal mass malignancy. Ganun po. Tapos, ang nangyari po, dito na lang po ako sa bahay. Tinitiis ko na lang po ang aking nararamdaman sakit. Dahil hindi mo nga po kami binigyan ng gamot para sa aking bukol. Tapos po, hanggang sa kasalukuyan po, yun pong nararamdaman ko, kuya. Masakit ang aking pakiramdam, mahirap. Yun po. Yun Ganito po, kuya. kapatid, kapatid na Cynthia, una po ay dalangin namin na kaawaan kayo ng Panginoon kasama ang ating mga kapatid. Kasama niyo po kami sa pagdaing sa Diyos. Kung mamarapatin po ninyo, at ganun din ang kapatid na rin baka uubra, kasi kayo naman po ay nasa bahay lang din. Kung pwede po, ipasusundo ko kayo ng ambulansya dyan, madala po namin kayo dito sa ating infirmary. Dito po kayo maalagaan, matignan din. Kung kailangan po na yung ibang mga check-ups po ninyo, dito na po tayo manggaling para po mai-nourish din kayo. At kung sakali, ano man yung maaari pong pwedeng gawin para maibsan yung kirot na inyo pong nararamdaman. At malaman din po kung papaano ang pwedeng maging approach diyan sa inyo pong kasalukuyang kalagayan. Kasi kung sinasabi po nyo, hindi na kayo nakabalik dun sa Amang Rodriguez, hindi na kayo na-check up ulit lumalabas ng doktor, dahil nga po hindi maayos pa ang inyong kalagayan, hindi naman po aayos basta yon kung ganun ang hindi po kayo nabibigyan ng treatment. Kung mamarapatin po ninyo, ay papasundo ko po kayo ngayon din pagkatapos po nitong ating programa dyan po sa inyong lugar. Madala po kayo sa ating infirmary at doon muna kayo para maalagaan po kayo doon. May mga doktor tayo, may mga nurses, at ma-check up din po kung ano yung pwedeng magawa. Mapatignan po kayo sa kung sino man ang pwede pong makatingin doon sa inyong kalagayan na higit na nakakaalam po, makakuha tayo ng medical opinion po muli sa kanila para kung ano ang pwedeng gawin. Kung kailangan ba natin po na kasabay nung pagnonourish sa inyo ay makapag-introduce naman noong makakabawas ng sakit po na inyong nararamdaman at ano na po ang status noong nakita sa inyo na bukol.
hindi lalabas, hindi po kayo na colonoscopy kung hindi CT scan lang po, ano? Opo. Opo. Okay po ba kayo doon, kapatid, Brother Rene? Opo. Pahintulutan kapatid niyo na po din ba, yan. kapatid? Opo, opo. Sige po, loobin po, paredy natin yung ambulance, ha? Paredy niyo yung ambulance, yung doctors na sasakay sa ambulansya. Kuhanin natin yung address kagad kung saan pipikapin. Pikapin nyo na, diretso na natin sa infirmary, para tapos ipatawag yung mga doktor na pwedeng tumingin kung ano yung mga kailangan pang i-diagnose, makuha yung kaniyang medical records, at ganoon din kung ano yung mga pwedeng maging regimen sa kanya habang inorish siya para lumakas yung kanyang katawan, ma-improve yung kanyang pakiramdam. For nourishment yung kapatid, kailangan ng nourishment. Kung hindi nakakakain, hindi po kayo nakakakain, kapatid, Nakakakain naman po, kuya. Kumusta po yung pagdumi Basta ninyo? pagkakain Pagka po kumain kayo, kumusta po yung pagdumi po ninyo? Ano po siya, lumalabas lang po siya. Kasi May malambot naman incontinence po na, siya, kuya. may incontinence na po kayo, May incontinence na din kayo. Siguro po. Kailangan natin, hindi po kayo naka-dextrose, po, kapatid? Hindi po. Wala, hindi siya naka-dextrose. Dextrose nyo kagad, paso. Kapatid, sige po, immediately po, papasundo ko po kayo ngayon. Ngayon din po, sa oras po na ito, loloobin po, pagkatapos natin mag-usap, papabiyahihin na po namin yung ambulansya. Magpa-ready na lang po kayo, kapatid na rin, paki-ready na lang po ng gamit para po madala po kayo sa ating infirmary at malaman po natin from there kung ano po ang higit naman po nating maitutulong pa rin po sa inyo. Samantala, alay po namin sa inyo ang awit na ito. Kasama ng ating mga kapatid, ang aming pusong humihingi ng awa sa Panginoon para sa inyo. Kasama niyo po ang mga kapatid sa pagdaing sa Diyos, kapatid na Cynthia. Narito po ang awiting alay namin sa inyo. Ika'y nalulumbay dahil sa iyong kahirapan, sa iyong pamumuhay.
na siya'y naroroon, abot tanaw kaniya. Huwag mong isipin, wala nang pag-asa, pagkat siya'y maamong loob, maawaing Ama. Tanggapin mo lamang dakilang aral niya, na siya'y naroroon, abot tanaw kaniya. Huwag mong iisipin, wala nang pag-asa, pagkat siya'y maamong loob, maawaing Ama. Tanggapin mo lamang dakilang aral niya. Tanggapin mo lamang dakilang aral niya. Alay po namin sa inyo, kapatid na Cynthia, sa inyong sambahayan, kasama po ng ating mga kapatid, ang aming pagdalangin na kaawaan po kayo ng Panginoon. At immediately po ay, ngayon po ay on the process po, papunta po kami dyan kung loloobin ng Panginoon yung ating po papunta po yung ating medical team para kayo po ay sunduin. Pakihanda na lang po ng inyong mga gamit, para po dun muna po kayo maalagaan loobin ng Diyos sa atin pong infirmary. Kapatid na Anthony, sige po, meron pa po kayong gustong sabihin? Opo, kaya salamat po sa Diyos at nakausap po kayo ni si Cynthia. Si Cynthia, palaging may awa ang Diyos. Narito po ang kapatiran. Kasama niyo po kami na mananalangin sa Diyos para po sa inyong paggaling. Salamat po sa Diyos, Kuya. Salamat sa Diyos, kapatid na Anthony, at sa inyo po mga kapatid, yung ating mga local officers, ating mga kapatid dyan sa lokal ng Padilla. Salamat po sa pakikipagkaisang malingap ang ating mga kapatid. At ganun din po, nananawagan din ako sa lahat ng ating mga kapatid sa iba't ibang mga dako. No? Sana po patulong na lang din na sa bawat pagkakataon meron tayo, tignan natin yung kalagayan ng ating mga kapatid, paano po tayong higit na makakatulong kung sa inyo pong lugar may medyo alanganin o kung ano pa man at meron po kaming higit na magagawa, i-forward nyo po sa amin para kung sakali po at meron naman tayo pong maaaring action pa rin na maitulong sa ating mga kapatid, ay atin naman silang madamayan. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon, kapatid na Anthony, sa inyong lahat, kapatid na Cynthia, kapatid na Rene. Kaawaan nawa po kayo ng Panginoon. Salamat po sa pagkakataon. Magandang hapon po sa inyo. At bago tayo dumako sa ating